hindi paglilinaw po ang gagawin niya, kundi pagpipilipit ng mga talata sa Biblia at paglalabo. Kaya pakinggan natin, panoorin ang kanyang panglalabo at pagpipilipit ng mga talata sa Biblia, mga kababayan. Anong katunayan sa Biblia, mga kapatid, na si Apostol Pablo, na apostol sa Iglesia ng Diyos, meron po siyang pagkilala sa lahing Israel. Basa, Roma 9:27 hanggang 29. Ito po ang sinasabi. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mong may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong manita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Okay, gaya nga po sa aking sinabi kahapon, mga kaibigan, na atin pong hanapin yung karugtong na ating pinalabas tungkol po sa sinasabi ni Mr. Willie Santiago na yung Isaiah chapter 24 verse 15 ay para lamang po daw sa Israel yung hula, no? Como si Isaiah ay Israel, Hudyo, so yung concern niya tungkol po sa paghuhula niya ay para lang daw sa Israel, bansang Israel. So gaya nga sinabi ko sa kahapon na ating pong ipagpatuloy pakinggan kung paano po ito pamamalian ng kampo ng ang dating daan, mga kababayan. So para hindi na po tayo magluwat at mapakinggan natin buo yung sinasabi ni Mr. Willie Santiago na yung prophecy na sinabi ni Isaiah dyan po sa Isaiah chapter 24 verse 15, ito daw ay para lamang po sa bansang Israel at hindi po sa ibang bansa. Yun po kasi ang paliwanag ni Mr. Willie Santiago. Atin pong ipagpatuloy, mga kaibigan, narito na po. Kitang-kita nyo hindi pa po tayo tapos kung gaano kadilim ang utak niya, kapatid na Sani. Maling-mali yung sinasabi niya. Kasi naman ito, nagnanasa lang namang maging guru Oo. Naguguru-guruan. Kaya siya yung katuparan ng sinasabi ng kasulatan Babasahin natin yung unang Timoteo sa kapitulo 1 at ang bersikulo ay 6. Napagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita na nagsisipag-nasang maging mga guro ng kautusan. Bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Shoot! Saktong-sakto ka dyan. Yes. Pasok na pasok ka dyan. Nagnanasa kang maging guro Hindi mo naman natatalastas kahit ang sinasabi mo, ang buong tiwalang pinatutunay. Tiwala. Tapos na po paksa, mga kapatid. Ba? Tinapos mo na agad. Tinapos niya na hindi niya naintindihan yung kanya sinasabi. At pinagbibitangan nga si Propeta Isaias. Ganon din naman itong Jeremias. si Propeta Jeremias, pinagbintangan din. Oo. Ano ba bintang niya kay Jeremias, kapatid na Rodel? Ano'y kasi Jeremias, mga kapatid? Ayan. Israelita po. Para kanino po uli ang concern ni Jeremias? Para sa Israel, mga kapatid. Hindi para sa Pilipino. Tingnan nga natin kung totoo yan. Para sabihin na tayo nag-iimbento, di panoorin natin mismo sa kanyang bibig ng gagaling. Sige, pakinggan po natin ulit yung kanya sinasabi tungkol kay Jeremias. Ay na po hula ng mga kapatid. Ito po yung hula ni Propeta Jeremias. Sino po ba si Propeta Jeremias? Anong lahi po siya?
Israelita. Ano po ang concern ni Jeremias? Mhm. Israel uli. Israel. Ang concern daw po ni Jeremias, kapatid na Sani, Israelita raw uli. Yes. Hindi raw Pilipino. Bakit daw? Kasi Israelita raw siya. Yan. Basahin nga natin ang Jeremias. Kung ba si Jeremias ay Israelita, ang concern lang ba ni Jeremias ay nakakonfine lang sa mga Israelita? Di mismong si Jeremias uli. Basahin natin. Ang pasagutin natin Oo. kung siya nga talagang pang-Israel lang, kapatid na Rodel. Sige, basahin po Bilang natin propeta. Sige. ang Jeremias 1:5, mga kababayan. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ayun. Plural na naman, Brad Sani. Sa propeta Plural. si Jeremias? Sa mga bansa. Hindi sa bansa, ha? Sa bansa. Oo. So, Sa mga ibig bansa. sabihin, concern yung maraming bansa. Oo. O pwede bang kasali Pilipinas doon? Ako nakakatiyak pwede. ako kasali. Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Ugatin natin sa pinanggalingan uling salita. Kapatid na Sani, tingnan natin kung ano sinasabi niya sa Hebreo. Ito po. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Yeah. Hmm. Plural, kapatid. Plural, kapatid na Sani. Prophet Nations. unto the nation. Oh, ngayon, tingnan natin ang katapat nung salitang nations sa wikang Hebreo. Ang nakalagay uli, H1471. Ito uli yun. Goy, apparently from the same root as H1465, in the sense of massing, a foreign nation, Nation. hence, a Gentile. Yun. So mga Gentiles. hentil ang tinutukoy dito. Kapatid na Sani, na concern uli ni Propeta Jeremias. Kontra naman dito sa kathang isip ni Kapitan Kopya. Yan. Naku, mangongopya ka na lang, di ka pa marunong mangopya eh. Babasahin mo lang naman eh. Yan. Tapos na uli ang paksa. Tapos na ulit pa sa labis tayo tapos na siya. Di ba? Pagka kay Propeta Jeremias, ang pag-uusapan, yan nagpapatunay mismo sa Jeremias. Oo. Di ba? Na siya, nagsulat mismo na siya inihalal na propeta ng mga bansa. At ang sabi pa, sa Jeremias 1:10, kapatid na Rodel. Opo, basahin po natin. Ito pang isa pang talata sa Jeremias 1:10. Kasi pag dalawa na, Brad Sani, matibay na talaga to eh. Bagamat sa Biblia, kahit isang beses lang Kahit isa lang, masasalita ng Salita Diyos. ng Diyos, Sino ba matibay nagsalita na niya, eh. kapatid na Rodel? Bigay ng Diyos sa kanya to eh. Ang Diyos mismo eh. Salita ng Diyos ito. Ang Diyos ang kausap niya eh. Mm. Wag mo namang sabihin mali ang Diyos niya. Kanino pong salita yung sinulat ni Jeremias, mga kapatid? Basahin natin ang 1:4. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi. Kanino salita? Salita ng Panginoon. Panginoon. Napakaliwanag niya na. Yes. Napakatibay niya, kapatid na Opo. Rodel. Dahil salita ng Diyos yan eh. Ano sabi ng Panginoon? 5. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Yung mga bansa, Brad Sani, Nation. nakita natin ang pinanggalingan sa Hebreo, mga hentil, foreign nations, labas sa Israel. Yes. Ang Diyos ang naghalal kay Jeremias para sa mga hentil. At kasali tayo riyan. Hindi ibig sabihin na ang concern lang na Jeremias ay mga Israelita, kapatid na Rodel. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. At hangisip lang po ni sa Santiago yun. Mga kababayan, ang katunayan, eto pa, 1:10 ng Jeremias. Tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. O ang binabanggit dito, Brad Sani, pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa. Ayan. Kaya si Propeta Jeremias puno sa mga bansa. Oo, Yan. ang Diyos ang naglagay sa kanya. Hindi ng Israel lang. Hindi. ng bansa lang, kundi sa mga bansa. Yun ang sabi ng Biblia na sinulat ni Jeremias. Hindi yata ito. Ayan, mga Exiters. So, hindi lang isa o dalawa ang patunay na talagang hindi lang para sa bansang Israel
ang hula ni Isaias at saka ni Jeremias, hindi como sila ay Israel, para sa Israel lamang po yung kanilang hula ay hindi po. Napakalinaw po yung paliwanag ng dalawa na ito ay ginawang propeta si Jeremias, ang Panginoon ang gumawa, at sabi ng Panginoon, ginawa kitang propeta sa mga bansa, na yun po ay tumutukoy sa iba't ibang mga bansa gaya ng Hentil, mga kababayan. So napakaganda, no? Walang lusot itong si Mr. Willie Santiago. Ituloy natin. Alam ni Santiago, at nagkaganon. Wala na, yan yung katuparan, kapatid na Sani, ng sinasabi ng Biblia. Binulag ng Diyos ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya. Binulag. Kasi nung nandito siya sa ating pagsasama-sama, hindi naman siya hindi siya nagtitiwala sa mga ngaral eh. Samantalang napakadami niya nang nakitang pruweba, Brad Sani. Yes. Sa lahat ng mga diskusyon halos na sinamahan ni Brad Eli, pinuntahan ni Brad Eli, nilabanan niya. Nung nandito pa siya, sumasama siya eh. Oo. Nakikita niyo kung paano walang kahit sinong nanaigi kay kapatid ni Eli eh. Napakarami pong pastor na nagkalat sa Pilipinas na lumabang kay kapatid ni Eli, pati nga mga abogado, di naman pastor eh. Lumalabang kay kapatid ni Eli, walang nanaig kapatid na Sani eh. Walang nakikilalang pagkatalo sa debate. Wala tayong nalalamang kahit kailan natalo sa debate ang kapatid ni Eli. Kaso kahit nakita niya yun, Alam niya yon. alam niya, Alam niya na wala namang nananalo kay kapatid na Eli sa debate tungkol sa Biblia, kapatid na Rodel. Ngayon, ito nangangarap. Siguro nangangarap siya na pwede niya talunin si kapatid na Eli. Which is impossible, kapatid na Rodel. hahamon-hamon ka. Magbunus dili ka muna, bata. Naku po. Yan ba ilalaban mo sa debate? Kahit sa paring Katoliko, di ka mananalo eh. Sinasabi ko sa'yo, sa pinagsasabi mo ngayon, biro mo, si Isaias, ang concern Israel lang. Wala nang iba. Si Jeremias ganun din. Kitang-kita nating napakamali nitong pinagsasabi mo. Madilim ang utak mo. Pero alam mo, kapatid na Sani, ipinipili talaga niya yan eh. Pinapalitaw talaga niya na ang concern lang talaga ni Isaias, Israel lang. Nagpasa pa nga siya ng patunay sa Bagong Tipan eh. At dito mabibisto na naman natin ang kalokohan nito eh. Binasa niya yung Roma 9:27 hanggang 29 para palitawin niya, para kumpirmahin niya na si Isaias talaga talagang ang concern eh Israel lang. Ginamit pa niya si Apostol Pablo. Pero alam mo, mabubuking ito eh. Yan ang sinasabi natin na hindi paglilinaw po ang gagawin niya, kundi pagpipilipit ng mga talata sa Biblia at paglalabo. Kaya pakinggan natin, panoorin ang kanyang panglalabo at pagpipilipit ng mga talata sa Biblia, mga kababayan. Anong katunayan sa Biblia, mga kapatid, na si Apostol Pablo, na apostol sa Iglesia ng Diyos, meron po siyang pagkilala sa lahing Israel, Pasa, Roma, 9:27 hanggang 29. Ito po ang sinasabi. Binigay niya yung mga talata, kapatid na Sani. Tayo na lang ang magbasa. Maganda. 9:27 hanggang 29. Ito po yung binigay niya sitas. At si Isaias, kung dinidikdik niya si Isaias na para sa Israel lang, si Isaias. Si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Israel. Si Isaias daw. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo'y naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Binasa niya yung quotation ni Pablo sa hula ni Isaias, Brad Sani. Para patanungin niya, ito raw si Pablo ay may pagkakilala Sa lahing Israel. Oo. At para idikdik niya na si Isaias talaga, bumuhula talaga para sa Israel lang. Alam nyo bang yung binasa niya po yung 9:27 ng Roma hanggang 29? Kung itataas po natin yon, kapatid na Sani, sa 9:24, tapos lalagpasan natin ng isang sitas yung 29 hanggang 30, makikita natin talagang nanlolokot ng taong to eh. Hindi siya nagtatapat ng totoo, Brad Sani eh. Para bang lalawas, itong mga propetang Israelita, talagang pang-Israel lang ang concern eh. Hindi po eh. Basahin natin ang 9:24, Brad Sani, matutuklasan natin ang kalokohan niya. Maging sa atin na kanya namang tinawag,
hindi lamang sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hentil. Ayan. O di may Hentil na binabanggit si Pablo. Para bang kanina, o tingnan nyo, si Pablo po may concern talaga sa lahing Israel. Ba't di mo pinagtapat, may concern din si Pablo sa lahi ng mga Hentil? Ang katunayan, yung nabasa nating unang-unang sita sa Isaiah 49 says, yung ilaw sa mga Hentil, si Pablo yun, Batsani. Hindi niya pinagtatapat. Para bang gusto niyang i-cover na si Pablo, walang walang concern sa Hentil. Israel lang siya. Nabasa natin kung itutuloy pa po natin sa 25. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas. Sino ba si Oseas? Israelita, propeta yon. O ano sabi ni propeta Oseas? Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Israel ba yan? Hindi dating bayan? Hindi Israel yan, kapatid na Rodel. Hindi Kasi Israel yan. nung pasimula, ang unang bayan ng Diyos, mga Israelite. Oo. At yung Israelita, yung Israel, iniibig ng Diyos yun. Ang sabi sa, binasa mo kapatid na Rodel, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Oo. At iniibig na hindi dating iniibig. Yung Israel, kapatid na Rodel, iniibig ng Diyos yan At Yes. bayan ng Diyos yun. At bayan ng Diyos yun. At pinakaiibig yun, kapatid na Rodel. Oo. Basahin po natin. Tingnan po natin sa Deuteronomio 23:5. Gayon may hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Yeah. Sabi sa Israel. At yung sinasabi mo, Brad Sani, hindi lang basta iniibig ang Israel. Pinakaiibig. Oo. Pinakaiibig yung... Mas maganda, basahin din Basahin natin. natin. Roma 11:26 po hanggang 28. At sa ganito yung buong Israel ay maliligtas. De Israel. Gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ng tagapagligtas, siyang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. At ito ang aking tipan sa kanila pagkaalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila. Sino? Yung mga Israelita. Dahil sa inyo, datapwat tungkol sa pagkahirang ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. Yan yung mga Israelita. Oo. So, pinakaiibig sila ng Diyos. Pero yung hula ni Propeta Oseas, patungkol po ito doon sa dating hindi bayan. Oo. At hindi dating iniibig. So, hindi ito Israel. Hindi Israelita yan. Mali talaga yung logic niya, no? Oo. Na pagka Israel, ang propeta, Israelita, ang inuhulaan lang, patungkol sa mga Israelita lang. Yun lang ang concern niya. Oo, Yung mga kababayan. napakamali nun. At para palabasin mong si Pablo may concern sa lahing Israel, hindi niya kinonfine Alam niya, mabubuking siya mga kababayan pero kung itutuloy po natin ang basa, nabasa na natin yung 25, si Oseas na propetang Israelita humuhula patungkol sa labas sa Israel, mga hindi dating bayan. Mga hentil nga yun, Brad Sani. Yes. Ano po? Ayan. So, dito sa parte na ito, mga kaibigan, nakita natin yung napakalinaw po na binabasa ng dalawa, si Brad Sani at saka si Brad Rodel, na kung saan napatunayan po nila na yung hula ng mga propeta gaya ni Isaias, ni Jeremias, at saka ni Oseas, sino pa, Zacarias. Ang concern po nila sa kanilang paghuhula ay hindi lamang po sa Israel, kumo sila po ay talagang propeta mula sa Israel, pero ang kanilang concern ay hindi lamang po sa Israel, kundi sa lahat ng mga bansa, mga kaibigan. So ituloy natin yung karugtong nito, kasi mga kaibigan, yung nag-upload, pinutol-putol niya. So ituloy muna natin yung karugtong nito. Alam niya, mabubuking siya mga kababayan pero kung itutuloy po natin ang basa, nabasa na natin yung 25, si Oseas na propetang Israelita humuhula patungkol sa labas sa Israel, mga hindi dating bayan. Mga hentil nga yun, Brad Sani. Ano Yes. po? Tuloy natin sa 26, ang sabi ng Biblia. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. O, di ba? Tapos, tuloy natin. At si Isaias ay tumisigaw tungkol sa Israel. O
Hentil at Israel magkasama. Yes. O ngayon, o ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Tuloy, sapagkat isasagawa ng Panginoon ng kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. 29. At gaya ng sinabi ng una ni Isayas, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhiyang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ituloy natin sa 30. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hentil na hindi nangagsisisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatwidbagay ng katwiran sa pananampalataya. 31. Datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran, hindi umabot sa kautusan yan. So anong concern nitong pagtuturo ni Pablo? Dalawa. Dalawa yan. Yes. Hindi lang Israel, kapatid na Rodel. Hindi Israel lang. Hentil at Israelita Magkasama yan. magkasama. Pero hindi binasa ni sa Santiago. Tinago niya. Oo. Ang pinatutunog niya lang, yung concern lang ika ni Isayas, yung mga Israelita. Kaya ang binasa niya lang, nag-umpisa siya sa 9:27, kapag naroon Oo. hanggang 29. Pinutol niya yung 24, 25, Hindi 26. sinali. Hindi sinali. Tsaka yung 30. Oo, No? tinuloy. Hindi niya tinuloy. Yan ang pandaraya. Opo. Yan ang Maliwanag pamimilitin. kung ano yan. Maliwanag kung panluloko yan, kapatid na Sani. Kaya dito, nakikita po natin, napakamali po ng kanyang itinitindig ngayon na hindi niya kayang itindig kahit kailan sa harapan ng kapatid na Eli at ng kapatid na Daniel, yung ganyang klase ng pananampalataya. Naku kumbaga sa Kastilyong buhangin yan, Brad Sani. Pagdating ng, ng alon, pag nag-high tide, wala na yung kastilyo mo Naku, napakabuhay ng aral mo na yan. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid. Kaya, para patunayan natin, on the other hand naman, Brad Sani, naniniwala naman tayo na ang mga propetang kinasangkapan ng Panginoon Diyos na magsulat ng kanilang mga hula, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Kasali tayo sa pagmamahal at awa ng Diyos. Kasama tayo sa concern ng Diyos. Dahil pag sinabi mong sulat ng propeta, tiyak na tiyak yung sulat ng propeta, kung siya sa Diyos, galing sa Diyos yun. Yes. Kaya kung ano yung concern ng propeta, yun yung concern na galing sa Diyos. Tama. Diba? Katunayan kasali tayo sa puso at sa intensyon ng Diyos ng pagliligtas. Basahin po natin ng Malakias 1:11, ganito nakasulat. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Yan. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ng aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino may sabi niya, Ang kapatid na Rodel? Panginoon, kapatid na Sani. Sino ba si Malakias? Si Malakas ay propeta ng Panginoon. Yan. Propetang Israelita. Yan. Kapatid na Sani. So sa mga tuwid, itong mga propetang mga Israelita, ang concern nila, hindi lang talaga nakakonfine para sa mga Israelita, kapatid na Yes. Rodel. So nakita na natin, mula kay Isayas, kay Jeremias, kay Oseas, pati kay Malakias, na pinagbibintangan itong isa Santiago, si Isayas at si Jeremias, yung mga propeta ng Diyos na Israelita, humula para lang sa mga Israelita. Maling-mali yung kapatid na Rodel. Napakamali. Nabasa na po natin At saka, hindi po totoo na hindi tayo kasaling mga Pilipino. Kasama po tayong lahat, mga kababayan. Unang-una, alam naman natin ang intensyon ng Diyos ng pagliligtas Imposibleng makalimutan tayo ng Panginoon, kapatid na Sani. Sabi sa Biblia, na siyang may ibig. Lahat ng mga tao, mga ligtas. Kaya may hula si Isayas para sa mga Pilipino. May hula si Jeremias, may hula si Oseas at ang iba pang mga propeta ng Diyos para sa ating mga hentil. Kasama tayo Kasama mga tayo. Pilipino, kapatid na Sani. Kaya napakamali ng turo mo kasi hindi ka naman talaga tagapagturo Hindi naman tagapagturo. Nagnanasa ka lang maging guro. Ayan, sa pagnanasa mong maging guro, kung ano-ano na ang mga napag-iimbento mong mga turo, para palitawin mong ikaw iba kay kapatid na Soriano. Hindi mo na kailangan palitawin, iba ka kay kapatid na Soriano, talaga ibang-iba ka Iba ang dating. Matindi ka. Ang yabang mo. Matinding kamalian. At Pag ako kaligtaan ganyan? ang dala nito. Magtatanim na lang ako ng kamote at ng may maani.
ikaw puro kayabangan talaga itong kinakalat mo sa ere na to. Hindi ka na nahiya. Sa bagay, Brad Sunny, hindi naman to nahihiya na Ay, no? talagang katuparan yun ang nakasulat sa Biblia na talagang may tao na walang kahihiyan, ang kapal ng pagmumuka. At yan Opo. po'y mababasa natin. Basahin natin. Pagka nahiwalay ka sa Diyos, Mm. kakapal talaga ang mukha mo. Kagaya nitong si Willie Santiago na nahiwalay sa buhay ng Diyos. Basahin po natin. Verso 4:18 po. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Madilim ba ang isip, Ransani? Napakadilim, kapatid na Rodel. Hangal ba? Hangal na hangal. Hangal talaga no? Yung para sabihin mong antindi mo naman, parang ikaw na lang ang may kopya ng Biblia. Para bang yung mga, sa bagay, mga miyembro mo ata, ayaw mo atang pagbasahin mo miyembro mo, iiwanan ka niyan eh. Pag yun ay may natitira pang konting Liwanag. liwanag, lalaya sa'yo yan. Ang tindi ng pagkakamali mo. Kaya kung madilim ang isip nito at hiwalay sa buhay ng Diyos, kung itutuloy pa natin yung basa, kapatid na Rodel, Sige po. na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Kaya, totoo, na pagkahiwalay ka sa buhay ng Diyos at madilim na isip mo, hindi nakakaramdam ng kahihiyan eh. Oo. Sabi ng talata ng Biblia na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. Kaya, ito, pinatitigasan na lang ang mukha eh. No? Kinakapalan na lang na wala naman itong pondo eh. Kung pag-usap yung katwiran ng Diyos sa Biblia, yung pagkaunawa, wala naman itong naunawa ang katwiran ng Diyos eh. Kasi imposible naman yung naunawaan niya, kapatid na Rodel, paunawa ng Diyos sa kanya yon. Oo. Imposible yun. Bakit? Kasi yung naunawaan niya, naunawaan niya doon sa mga ibang mga pastor o mga relihiyon. Nangopya lang siya. Nangopya lang siya, nauna sa kanya yung mga yon. Samantalang kung Biblia po ang ating pagbabatayan, mga kababayan, ang Diyos pagka nagsugo ng kanyang mga ngaral, hindi po kopya-kopya lang. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa kanyang isinusugo. Ang katunayan po niyan, Lucas 21:13 hanggang 15. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kaya itong karunungan, dala-dala ng mga ngaral, sinugo ng Diyos, bigay ng Diyos po ito, na pagka ibinigay ng Diyos, hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Sabi ng Biblia, kapatid na Rodel. Oh, at salamat sa Diyos, Brad Sunny. Meron tayo niyang bibig na yan. Meron tayo niyan. Bigay ng Diyos yung kapatid na Rodel. Oo. Kaya pagka bigay ng Diyos, di pwedeng tutulan. Yung mga sinasabi niya, ang daling tutulan, kapatid na Rodel eh. Opo, magbasa ka lang, Brad Sunny, ng Biblia kahit hindi mo na, huwag ka na mag-analyze. Magbasa ka na lang ng mga talata. Kitang-kita mo po yung kanyang pagkakamali sa kanyang mga pagtuturo. Kaya dito, mga kababayan, yung buong tiwala niyang pinatutunayan na di umano ang mga propetang Israelita, ang concern, ang hula, ang sulat ay para lang sa Israel, isa pong napakalaking katangahan. Kapatid na Sani, kabubuhan, kasinungalingan, at kalokohan. Kapatid na Sani. Alam mo ba, kapatid na Sani, na pagkatapos niyang itayo yung kanyang paksa na yan, yung kanyang paniniwala na yan, siya mismo nilabanan niya yan. Doon sa mismong paksa na yon. Yung mismong paksa niya. Yung mismong paksa niya Tinutulan niya. Tinutulan niya yon. At yan po ang ating ipagpapatuloy. Abangan po ninyo kung paano niyang lalabanan ang kanyang sarili. Kapitan Basa versus Kapitan Kopi. So, ayan po mga kaibigan, ano? Yan yung kabuuan ng unang episode na pagsagot nila kay Kapitan Kopya. Kapitan Kopya, sabi kasi nila kay Mr. Willie Santiago, na kung saan ay tinutulan nila, binangga nila, o pinamalian nila yung ipinipilit ni Mr. Willie Santiago na yung Isaiah chapter 24 verse 15, ang concern lang daw ni Isaiah doon sa kanyang hula
na sa talatang yan ay para sa bansang Israel. Kasi naninindigan talaga si Mr. Willie Santiago, ayon niya doon sa una nating ipinalabas, na talagang naninindigan itong si Mr. Willie Santiago sa kanyang interpretasyon na yung hula doon po sa Isaiah 24 verse 15 ay hindi sa ibang bansa kundi para po sa Israel lamang daw. So yung hindi po nakapanood ng unang episode nito, panuorin nyo para mapagdugtong po ninyo. So sa susunod na naman po mga kaibigan na episode na part 2, no? Sa second episode na pagsagot nila sa mga sinasabi ni Mr. Willie Santiago ay atin pong ipapalabas po muli. Napakaganda yung ganitong klaseng programa. Sana ituloy-tuloy po sana nila ito mga kaibigan. Ano? Napakaganda sana kung ituloy-tuloy po nila kasi nakikita naman natin na napakaraming makakaya sa mga MCGI na sumagot sa mga maraming katanungan. Ewan ko lang kasi kung bakit nila pinutol ito, pero sana nga ay maituloy po ito ni Brad Rodel at saka ni Brad Sunny o di kaya sila Brother Josel. Sana mayroon silang ganitong programa na kahit naman hindi si KDR, pwede naman mag-appoint ng ibang sasagot sa mga tanong para yung mga miyembro po, mga kaibigan na naghahanap ng katanungan ay magkaroon po sila ng pagkalinaw sa kanilang mga katanungan. Kasi sa ating programang Expose the Truth, napakarami pong mga nagtatanong sa atin, mga kaibigan. Alam nyo mga kaibigan, napakaganda kung may ganitong programa ng MCGI. Ganun pa man, yung mga may katanungan mga kaibigan ay sana po huwag po kayong mag-atubiling itanong po ninyo rito. Meron naman po tayong mga kaibigan na MCGI para makapagbigay po ng linaw at sa pamamagitan po ng mga video ng ating kapatid na Eli, pwede rin nating ipasagot sa pamamagitan ng ating pag-react sa mga video ng kapatid na Eli. No, natitiyak ko naman mga kaibigan na walang katanungan ng mga tao na hindi na po nasagot ng kapatid na Eli. Pero siyempre yung mga tao ay hindi nila makita yung mga video, so napakaganda kung mayroon pong ganitong programa. So maraming salamat po mga kaibigan. So hanggang sa susunod po, ituloy po natin yung sinabi ni Brad Rodel na isusunod nila po yung pangalawang episode. Nandyan po sa YouTube, pero titingnan natin kung maipalabas natin sunod-sunod po ito. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng mga nagko-comment, kahapon yung ating pinalabas, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagkaroon po kayo ng linaw. At yung mga exiters mga kaibigan ay sana po yung mga hindi naman lumaban kay kapatid na Eli at yung mga nakukulangan po mga kaibigan, sana po manatili lamang po kayo. Alam ko na may gagawin po ng Diyos para mapuno po yung hinahangad po ninyong sagot sa iyong mga katanungan. Hanggang sa muli mga kaibigan.